pagpapalaya kay Claudio Tihanki Jr. Bukod sa nalabag daw ang proseso sa pagbibigay ng executive clemency, malaking tanong daw ngayon kung talagang patas nga ba ang batas sa Pilipinas. Nakatutok si Maki Pulido. Ang hindi maintindihan ni Ombudsman Special Prosecutor Dennis Villa-Ignacio, bakit gumawa-gawa pa ng guidelines ang DOJ tungkol sa pagrekomenda ng executive clemency, hindi rin naman ito susundan. Si Villa-Ignacio ang isa sa public prosecutor ng DOJ na humawak sa kaso ni Claudio Tihanki Jr. Una raw sa nilabag sa kaso ng paglaya ni Tihanki Jr. ni hindi man lang ipinaalam sa pamilya ng mga biktima, sa hukom, pati sa prosecutor. Malinaw daw ito sa Section 10 ng Amended Guidelines for Recommending Executive Clemency na pinirmahan ni DOJ Secretary Raul Gonzales Marso taong 2006. Nakasaad din sa Section 11 na dapat mailathala ang mga irerekomenda sa pahayagan. Lumabas na lang ang balita nang mabigyan na ng executive clemency si Tihanki. You formulate your own rules and then you will not comply with the same. So what's the use of coming out with guidelines? We fully agree that it is an option, a privilege that is granted by the Constitution to the Chief Executive. But having approved a guideline, then by all means, let us observe the guidelines. Sa opisina ng Volunteers Against Crime and Corruption, isa sa pinagpulungan ang biglang pagpapalaya ni Tihanki. Nag-aalala na raw ang ilang pamilya ng mga biktima baka bigla ring lumaya ang mga bumiktima sa mga mahal nila sa buhay. If this will be happening all over again sa ibang mga victims ibang victims cases, it really is setting a very bad precedent. Ang problema raw kasi sa katarungan sa ating bansa ayon sa ilang opposition senator, para lang ito sa mga mayayaman at makapangyarihan. Kaya nga sabi ni Senador Ping Lacson, hindi patas ang hustisya sa Pilipinas. Ito rin ang sentimiento ni dating Senador Franklin Drilon, ang DOJ Secretary ng kasuhan si Tihanki. Pero sabi ni Drilon, wala raw tayong magagawa dahil nasa kapangyarihan ng Pangulo ang magbigay ng executive clemency. Tayo po ba'y pantay-pantay sa batas, mayaman man o mahirap? Mukhang hindi sa nangyari ito. Malapit si Pangulong Arroyo sa pamilya Tihanki. Sa katunayan, isa si Pangulong Arroyo sa mga charter member ng Claudio Tihanki Memorial Foundation. Si Pangulong Arroyo ang nag-appoint kay Manuel Tihanki bilang Justice Undersecretary. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Itinanggi naman po